Okay, part 2, to be continue. Isang mapagpalang umaga muli sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, sa bansang Pilipinas at siyempre sa lahat ng OFW worldwide. Ito, magtatapon muna tayo ng basura. Ikot ko muna kayo sa loob ng Inspire Resort, Ocean Tower. Ayan po, no? Yung tapunan ng basura, malayo. So, pag-restaurant ka talaga, actually, hindi lang ikaw nakapokus sa dishwasher. Pati sa mga pagtapon ng kanin baboy, pagtapon ng basura. So, pinapakita ko lang po sa inyo, yun ang aking ano na sa'yo, yung pinakatrabaho. No? So, at least may idea kayo kasi bawal pumasok dito sa pinakaloob-looban ng Inspire Resort. Lalo na kapag hindi ka empleyado. Tapos kailangan lagi kang mayroong suot na ID. No? Ito yung ID namin. Ayan. So, pagdating ko kanina, yun nga, 8:30, inano ko na kagad. Tinira ko na kagad mga hugasan. No? Pagkatapos yun, ay, inayos ko agad mga dutuan. Pagkatapos, ang basura, hinigpit ko lang agad, inayos ko na lahat ng basura. Pagkatapos, mga magna 9:30, aba, dumating yung boss ko. Ba, ang aga. Sabi sa akin, oh, Ace, long time no see. Oh, yes, ma'am. Morning. Nakita niya ako na nag-ayos ako ng basura. Pag ang kinaganda dito, ang kasi, laging batian, tao nakangiti, you know. So, lalo na kung anak ka ng Diyos, no? Likod ka ng Diyos, dapat talaga marunong kang bumati. Batiin ka, hindi ka batiin, binati mo, hindi ka pinansin. Okay lang. Mahalaga, pinapakita mo yung ethic ba? Yung respeto, lalo na kapag may posisyon. Actually, mas walang posisyon dapat pagkasama mo. Hanggat maaari ay bawal ang isnabera. Laging siya yung sinasabi sa church. Lalo na you are Christian, no? So, sa Manista, nakita niya nagtatrabaho ako. Tapos, nagtrabaho na rin kagad siya. Dumating kagad isang kasama niya. Siguro kasi actually, ang pasok nila 10:30. Dumating 9:30. Kasi 9:30 kasi ang aking breakfast dito sa kusina. Pagtingin ko, walang kanin, pero maraming ulam, maraming menu. Pero maraming lulutuin. Pero hinabol ko kanin, kasi pag may kanin, luto ko ulam. Buti nang dala ko yung lumpia na niluto ng member sa church na liligyan ako. Pastor, para sa ito. Wow. No, galing. No? So, yun ang gamit ko. May tasty doon. Dahil kung ma'am, nagugutom ako, kakain muna ako. Pinakita ko yung mga tasty, may kalahati pa. O sige, kain mo yan lahat. Kinain ko, tinosted ko. Pinalaman ko ang lumpia, ang masarap. No? So, sa Mandalasita, pinapakita ko lang po yung buhay OFW team ng isang OFW sa isang restaurant. Pero hindi nga lahat ng restaurant ganito. Kasi yung napasukan ko ibang restaurant, class din. Pagdating mo doon, suot ka ng trabaho, and then, trabaho ka agad. Pero pa nag-break time kayo, breakfast, sabay-sabay kayo. 9 o'clock. No? Dito, kanya-kanyang breakfast. Bahala ka na. Dumiskarte. So, yun. Ito, malapit na po tayo, guys. Para may idea po kayo. Yung tapon ng basura dito. Tagang merong, siyempre, pag class, dapat maayos din yung tapunan. Organized. Kaya napaganda talaga yung organized, dapat maayos talaga. No? Kasi it is biblical. Maging decently. Not confused, no? Not disorderly. Dapat orderly, maayos. So, may idea na kayo dito sa loob ng Inspire Resort, mga hindi nakakapunta sa loob. At isa lang nyo po yung pinakaloob-loob. Ito po yung pinaka-storage. Tapunan ng kanin baboy, tapunan ng basura. Ayan, higit sana. Ayan. No? So, doon muna tayo mamaya na tayo sa karton. Ayan. Doon sa malaking bodega, doon. Yun ay, tawag dito, kanin baboy yan doon. Kanin baboy. Yan o, naka-segregate na. Ayan. Yan, dyan ako natatapon ng kanin baboy, pero hindi pa maraming kanin baboy. Ito, mga kabayos ko to. Ayan, ayan. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ibang lahi rin. No? Ganong step. Dito man yung sa
sa plastic. Hiwalay din yung box. Inuna ko lang to kasi kinukuha na dun eh. Ano, dito. Yan. Yan, diyan ko na ba yan? Diyan rapan nga. Panglay. No? So, doon naman ang box. Dati, maga pa lang, andito na yung mga trabahador. Ngayon, self-service na. Sabi niya, tuturo na sa'yo, ikaw gumawa niyan. Dati silang gumagawa. Bibigay mo lang. Ngayon, hindi. Ikaw na. Ang galing, ano? Siguro, pag mga kalat-kalat, mga ano, yan, sila na. Yan. Dito, wala pa siguro yung mga tao na. Cardboard. Yan, dito. Dati, ngayon, ikaw na. Yan. Self-service din. Akala ko, sa restaurant ng self-service din. Dito rin, self-service. Yan. So, siguro, dahil maaga dumating sila, baka may mga customer kaagad. Ganyan talaga, pag may mga customer kaagad, kailangan mas maaga o mas customer. Para pagdating ng ano, naka-ready na. Buti na lang pagdating ko doon, naka-ready na mga lutuan, mga pag-asikaso. Ano nga sa'yo? Ayan. Oras ng tapunan. So, kamsamida. Ayan. So, yun. Hindi pa dumarating kasama ko sa kusina. Kapag dumating dalawa, ibig sabihin, nakapokus ako sa dishwashing. Sa dishwashing ako, nakapokus. Pero, kapag isa lang dumating, ibig sabihin, assistant cook niya ako. Tagaluto ako, tagahugas. Okay lang yun. Hanggat maaari nga, laging tagaluto para at least, master ko ba? Excellent expert. No? Kasi, kung ano ang mga ingredient dyan sa loob, possible meron din sa Pilipinas eh. Isipin mo, konting sabaw lang, dadamihan mo ng tubig, konting timpla, lagyan mo lang mga Shanghai, siomai. Ang sarap na. Konting sibuyas lang. No? Konting egg lang. Tapos pipino. No? Okay na. Ang sarap. So, sabaw. Ang dami. Pero malasa. So, sabi ko kaya may expert ko eh. Kaya mas dito sa Korea, pwede na akong i-catering ba? Oo, Pastor Ace, Kuya Ace, pwede ka ba sa Mandu? Pwede ka ba sa Sagol? Good morning, sir. Magandang umaga, sir. Pilipin mo, tari sa'yo. Oo, mabait yan si sir eh. Yan, lagi natin kabibs yan. Lagi akong binabati kasi noon na sila laging bumabati sa akin. Ngayon ako na laging bumabati. No? Kailangan na sa Christian, no? Friend. Sabi na nga normal, chingu, friend. No? Okay, so, pagdating doon, ayusin naman natin mga mando. Mga kimchi mando, mga lagayan, pang steam. Tapos, mga dapat pakuluan. Pagkatapos, kung inutusan ako maghiwa, kasi nakita ko may mga sibuyas eh. Dahon sa kasibuyas ng mga bilog. Isang sako. Titirahin ko yun. Okay yun, no? Para matuto ako sa pagcha-chopping. Yung pagcha-chopping pala, hindi pag pambahay chopping. Pero pag pang restaurant talaga, pang kusina, meron palang basic yan. Hindi lang para mabilis. May mga technique pala yan. So, tinuruan tayo. Ngayon, hanggang ngayon, ganun pa rin. No? At least natuto konti. No? So, ayan. Sabi yan, Panginoon, praise God. At, naway, pero nga lang, isang araw ko lang dito. Tapos, possible, sabi niya, naka-schedule ako mga October pa. Sa October yun, doon daw ako hahataw. Sa October, after ng Chuseok, kasi nga, napakaraming hugasan at lutuin. Kaya kinontrata na ako.
for how many days after ng Chuseok. No? At before Chuseok, kailangan nasa kanya na raw ako sa restaurant. So, thanks God, no? At napakahirap na walang trabaho, guys. Kaya kahapon talaga, akala ko may trabaho ko sa restaurant. Pray ako ng pray, Lord. Di pa talaga may trabaho, Lord. Bigyan mo po akong trabaho, Panginoon. Maski may trabaho ako sa office, sa church. Pero iba talaga mayroong trabaho na pang OFW. Maya-maya, punta ako sa diocese. Maya-maya, biglang tumawag isang jangnim ko. Eh, gusto ko ba ng trabaho? Yes, yes, ma'am. O, ito, may trabaho dito. Punta ka doon sa chemical. Eh, late na ako, ma'am. Okay lang, hinihintay ko doon. Aba, hinihintay nga ako. Pagtingin sa akin, oh, eh, praise God, nasa chemical ako, detergent. Naway maulit-muli kasi nasarado yun. Dahil nakapagbayad siya ng 2 years sa government, sa tax. Nagbukas uli. So, tinawag uli ako. I hope next week matawag uli ako. So, doon ako sa detergent kahapon. Sabi niya, Ace, late ka ng 1 oras. Pwede ba hanggang alas 7 ka na? Okay lang, sir, no problem. O, trabaho ko, walang bawas. Yung sweldo, the same pa rin, no? Kaya okay, andito na ako sa restaurant, malapit. Napakasukan, kailangan dire-diretsong galaw natin. Mamaya ulit tayo mag-coverage kapag may time ako sa pagluluto, sa paghugas. Coverage po natin. Minsan po muli, maraming po salamat. Naway nakapagbigay ng konting information, personal testimony. Ito si Kuya Ace, Brother Ace, Pastor Ace, Buhay OFW Lifestyle. Dito lang po sa Bansa South Korea. OFW, Buhay Abroad. Saludo po ako sa inyo lahat. God bless you. Bye-bye.